Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinakamisteryoso at pinakakontrobersyal na bahagi ng Yamashita Treasure. Hindi ito tungkol sa simpleng simbolo sa bato, kundi tungkol sa mga dayuhang treasure hunters na bumalik sa bansa noong dekada 80. Bit-bit nila ang mga mapa, mga kopya at mga kwentong nagpalakas sa alamat. Sa bidong ito ay susuriin natin kung paano nagsimula ang pagbalik ng mga dayuhan, paano kumalat ang mga lihim na mapa at bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kontrobersiya. Kaya makinig ng mabuti dahil ang kasaysayan ay may iniwang babala. Si Bob Curtis ay isang Amerikanong treasure hunter na naging sentro ng usapan dahil sa isang mahalagang mapa ni Yamashita. Ang mapang ito ay naglalaman ng mga lokasyon ng posibleng treasure sites sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Nang lumabas ang balita tungkol sa mapa, nagkaroon ng matinding usapan tungkol sa kung sino ang tunay na may karapatan dito. Para sa isang treasure hunter, ang ganitong mapa ay hindi lamang papel. Ito ay gabay para makilala ang authentic deposits. Ngunit sa usaping batas at etika, ito ay nagiging delikado. Ang maling paggamit ng mapa ay maaaring humantong sa seryosong problema. Hindi nag-iisa si Bob Curtis sa kanyang paghahanap. Maraming dayuhang hunters ang gumamit ng kombinasyon ng research, mapa at lokal na kaalaman. Isa sa mga taktika noon ay ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may alam sa terrain. Ang ganitong sistema ay nagbigay ng mas organisadong operasyon. Ngunit kasabay nito ay dumami rin ang maling impormasyon. Sa treasure hunting, ang sobrang kumpiyansa ay kadalasang nagiging dahilan ng kabiguan. Ang tunay na kaalaman ay dahan-dahang binubuo. Hindi ito minamadali. Noong dekada 80, dumami ang foreign treasure hunters dito sa Pilipinas. Ang panahong ito ay may kakaibang political climate na nagbukas ng interes sa treasure hunting. Ang Yamashita Treasure ay umabot sa Amerika at Europa. Maraming naniwala na ang oras ay tama na upang hanapin ang mga kayamanan. Para sa mga baguhan, mahalagang maunawaan na ang politika at alamat ay magkaugnay. Kapag bukas ang panahon, dumarami ang naghahanap. Ngunit kasabay nito ay dumarami rin ang panganib. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ng kalituhan ay ang pagkalat ng Xerox maps. Maraming orihinal na mapa ang kinopya at ipinasa-pasa. Dahil dito, maraming treasure hunters ang nagkaroon ng partial o maling impormasyon. Ang kopya ay nagbigay ng pag-asa, ngunit madalas itong humantong sa maling hukay. Sa treasure hunting, ang mapa ay kasing halaga ng source nito. Kapag hindi malinaw ang pinanggalingan, ang panganib ay tumataas. Ito ang dahilan kung bakit maraming nabigo. Noong taong 1988, naging sentro ng atensyon ang Fort Santiago. Maraming international hunters ang nagsagawa ng excavation sa Baluarte de San Lorenzo. Sa kabila ng tools at mapa, walang ginto ang natagpuan. Ipinapakita nito na ang mapa ay maaring mali o ang kayamanan ay nakuha na noon pa. May posibilidad din na ang lalim at security features ng lugar ay underestimated. Para sa mga baguhan, ito ay malinaw na leksyon. Kahit may mapa, hindi garantisado ang tagumpay. Maraming usapin ang umiikot tungkol sa pagkawala ng mga orihinal na mapa. Ang ilan ay napunta sa private collections, ang iba
ay lumabas sa ibang bansa. Ang pagkawala ng mga ito ay nagpalala sa alamat. Para sa mga treasure hunters, malagang maunawaan ang historical flow ng mga dokumento. Ang mapang walang malinaw na pinanggalingan ay dapat pagdudahan. Ang kasaysayan ay may bakas, at ang bakas na ito ay dapat sundan ng maingat. Maraming nagsasabi na ang mga dayuhang hunters ay bahagi lamang ng alamat. Ngunit ang ebidensya ay nagpapakita na sila ay tunay na narito. Ang kanilang paghahanap ay minomonitor at minsan ay kinukontra. Dahil ang paghuhukay ay may legal at etikal na hangganan. Para sa mga baguhan, mahalagang igalang ang batas at kasaysayan. Ang tunay na treasure hunting ay hindi pananakop. Ito ay pag-unawa sa lupa at sa kwento nito. Ang Yamashita Treasure Saga ay hindi hiwalay sa politika. Ang interes ng lokal at dayuhang hunters ay nagbanggaan sa iba't ibang panahon. Ang access sa sites at mapa ay naapektuhan ng relasyon at kapangyarihan. Para sa isang treasure hunter, mahalagang basahin hindi lamang ang lupa, kundi pati ang kasaysayan ng tao. Dahil ang maling galaw ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang kaalaman ay proteksyon. Ang pinakamahalagang aral ay malinaw. Ang treasure hunting ay hindi lang paghuhukay. Ito ay research, verification at disiplina. Ang kwento ng mga mapa at dayuhang hunters ay paalala na ang shortcut ay mapanganib. Para sa mga baguhan, ang tamang pag-aaral at pasensya ang tunay na puhunan. Ang kayamanan ay hindi basta ibinibigay. Ito ay ibinubunyag lamang sa mga handa. Ang kwento ng Yamashita Treasure Maps ay puno ng misteryo at babala. Mula sa mga dayuhang hunters hanggang sa mga kopyang mapa, ang kasaysayan ay nagtuturo ng leksyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ginto, kundi kaalaman at pag-unawa. Huwag basta maniwala sa alamat. Pag-aralan mo ito dahil ang lupa ay nagbibigay lamang sa marunong rumispeto. At sa tamang panahon, ang lihim ay kusang lalabas. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.